Sapat ka. Minsan, mararamdaman mo ang pagkukulang na inaasahan ng mundo sa iyo. Makakaramdam ka ng insecurities at samot-saring pagkadismaya sa sarili. Minsan, nabubuhay ka base sa sinasabi ng iba. Ayaw ng iba sa malakas mong tawa, sa makulay mong buhok, o pati na rin sa kakaiba mong kilos. Maaaring may magpaparamdam sa iyo na kulang ka. Maaaring may magsabi sa iyo na maraming nawawala sa buhay mo. Pero tandaan mo na kahit ano pa ang sabihin nila, patuloy mong paniwalaang sapat ka. Wala kang kailangang patunayan sa iba. Ang buhay mo ay hindi nakadepende sa sasabihin ng ibang tao. Anong kailangan mong gawin? Pagbutihin ang sarili. All you need to seek is God's approval. God knows how unique you are. God knows how enough you are. You are wonderfully and fearfully made. Nilikha kang kawangis ng Diyos dahil ang presensya mo ay isang malaking patunay ng pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa mundo. Isa ka sa mga regalo ng Diyos sa daigdig. Continue working on yourself. Focus on your faith. Eyes on good works. Guard your heart. Everything shall fall into place. God has given you what you need. Again, you are enough. Kaya mo. Alam mo, nung nilikha ka ng Diyos, alam niyang nilikha ka niya upang maging matagumpay. Nilikha ka niya upang maranasan mo ang kasiyahang dulot ng buhay. Nilikha ka niyang puno ng pagmamahal upang ibahagi ang pagmamahal na iyon sa iba. Nais ng Diyos na mabuhay ka ng sapat at may kakayahang mabuhay para sa iba. Simulan mo nang isulat ang kantang noon mo pa ibinubulong sa hangin. Simulan mo nang iguhit ang mga larawang palaging nasa isip. Isulat mo na ang mga kwentong matagal mo nang nabuo habang nasa biyahe ka pa uwi. Likhain mo na ang konseptong matagal mo nang ikinukwento lang sa iba. Tandaan mo, kaya mo. You are capable. Sa ngayon, maaring may dahilan kung bakit hindi mo pa masimulan. Maaring kulang sa oras, kulang sa panahon, o kulang sa atensyon. Pero lagi mong tatandaan, kaya mong gawin kung susubukan. Wala namang madali sa una. Kailangan lang ng sapat ng lakas ng loob, pasensya, at pagpupursige. You are capable. Paglaanan mo ng oras ang mga bagay na nais mong gawin. Sa una, mahirap, pero kinalaunan, magiging maayos rin ang lahat. Kaya mo. Kailangan mo munang magtiwala sa sarili mo. Today, remember that you can. You are capable. Malakas ka. Malakas ka at baka kaya ka nasasaktan ay dahil nagmahal ka lang ng totoo. Nagbigay ka lang ng dalisay na pangunawa na walang hinihintay na kapalit. Malakas ka at baka kaya ka nahihirapan ay dahil mataas lang yung pangarap mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo. Maaaring hirap ka ngayon dahil may gusto kang gawin na bago. Malakas ka at baka kaya ka nadidismaya ay dahil mataas yung expectations mo sa iba. Sumugal ka kasi nagtitake ka ng risk. Kaya sana gawin rin ng iba yung ganong klaseng effort para sa'yo. Kaya mong ipaglaban pero masakit na hindi ganoon ang sukli sa'yo. Malakas ka at baka kaya kanya tatakbuhan tuwing malungkot siya ay dahil mabuti kang tao. Oo, mabuti kang tao. Kaya kahit anong sakit,
Handa ka pa rin makinig sa taong mahal mo kahit may mahal siyang iba. Kahit anong kirot, handa ka pa rin magpayo dahil na malakas ka. Malakas ka at baka kaya ka nag-iisa ngayon ay dahil may handang ituro sa iyo ang Diyos. Sa ngayon, pinapanday ka pa rin niya. Mas lalo niyang binubuo ang iyong pagkatao. Mas lalo kanyang pinagtitibay upang maging malakas pa rin para sa iba. Malakas ka kahit nahihirapan kang isipin, may magandang bukas lalo na nahihirapan ka pa rin kung minsan. Mabuti na lang at mahiwaga ang buhay, kahit gaano kalakas, huwag mong kalimutan ang lakas na ito ay nagmumula sa Diyos. Kapatid, malakas ka. Kaya mong lampasan ang pagsubok na hinaharap mo ngayon. Naniniwala lalo ang mga mahal mo sa buhay na muli kang babangon sa mga panahong akala mo ay wala ng pag-asa. Malakas ka at lalo kang palalakasin ng Diyos. Palalakasin ka rin niya sa pamamagitan ng mga taong nasa paligid mo. Kamahal-mahal ka. Sa standards ng mundo, kapag sinasabing mahal kita, ang sunod na tanong ay, bakit? Bakit mo ako mahal? Paano mo ako minahal? Anong patunay mo para masabing mahal mo ako? May mga tao talagang nang-iingi ng patunay para sa pag-ibig. May mga nagpatunay naman sa nararamdaman nila. Gusto kasi nilang maging deserving sa pag-ibig. Kailangan laging may gawin para masabing deserving. May mga taong naghihirap para lang masabing mahal nila talaga ang isang tao. May mga taong gagawin talaga ang lahat, mapatunayan lang ang pagmamahal na kaya nilang ibigay. May mga taong gagawin ang lahat para mapakita na deserve silang mahalin. Alam mo ba, meron pa rin nag-iisang kaya kang mahalin kahit wala kang ginagawa? Wala kang ginagawa pero deserve mo ang pagmamahal ng Diyos. Nung una pa lang kasi, minahal ka na niya. God has loved you first. Nasa 1 John yan, chapter 4, verse 19. Kaya ka nakapagmahal ng iba dahil una kang minahal ng Diyos. May oras na hindi ka kamahal-mahal, pero inamahal ka pa rin ng Diyos. Hindi siya magsasawang mahalin ka, hindi siya mapapagod na magmahal ng isang katulad mo. Mapalayo ka man ng paulit-ulit, hindi matitinag si Lord upang maiparamdam niyang deserving kang mahalin. Kaya huwag mong isiping walang nagmamahal sa iyo. Never kang nag-isa, lagi kang minamahal ng Diyos. Kapatid, you deserve to be loved. Allow God to love you every single day. Magiging masaya ka pa rin. Minsan, nakakaramdam tayo ng masasakit na karanasan na hindi natin makakalimutan. Ito yung danas na hindi natin mawaring darating sa buhay natin. Ilang beses tayong napapatanong kung bakit tayo nasasaktan. Maaaring nasasaktan nga ngayon dahil sa sobrang kabaitan. Yung tipong naging mabuti ka lang naman, pero bakit may mali pa rin? Bakit may kasalanan ka pa rin? Maaaring nasasaktan ka ngayon dahil sa sobrang kalungkutan. Grabe kasi bumawi ang tadhana. Pipigilan kang maging lubusang masaya. Pagsasabayin lahat ng problema na tipong nagmimitan sila para sa iyo. Maaaring nasasaktan ka ngayon dahil sa self-imposed expectations sa buhay. Napapatanong ka kay Lord minsan na, Lord, ginawa ko naman po lahat
para matupad yung pangarap ko, pero bakit kulang pa rin? Bakit malabo lahat? Maaring nasasaktan ka pa rin ngayon dahil sa mga taong inaakala mong mananatili hanggang dulo. Mga taong akala mong pipiliin ka, mga taong akala mong mamahalin ka, pero hindi naman pala. Mas pinili ka nilang iwan ka. Maaaring nasasaktan ka ngayon dahil sa mga alaalang pilit mong kinakalimutan. Mga alaala na nakapagpasaya sa'yo pero siya rin namang nakapagpalungkot sa'yo. Masarap balikan ang nakaraan pero masarap pa rin namang tanawin ang kinabukasan. Sa kabila ng lahat ng ito, nakakatuwang isipin na may mas magandang araw pa rin ang darating. Your default mode is to be happy. You deserve to be happy. When all these doubts and problems arise, remember that you will still be happy. Ikaw ay isang bulaklak. Naranasan mo na bang maglakad sa madilim na landas? Naramdaman mo na ba minsan sa buhay mo na parang dilim na lang lagi at sumasalubong sa'yo na kahit saan ka pumunta, sinusundan ka nito? Hindi mo matakasan, hindi mo matakbuhan. Sa pagpupumilit mong makatakas sa katiliman, nakita mo may kakaunting sinag ng araw kang nakikita. Habang tumatagal, mas lumiliwanag ang iyong paligid. Dahan-dahan lumalabas ang dahon mula sa iyong sanga. Dahan-dahan kang lumalaki at nakikita mo na mayroon kang malaking pagbabago. Dahan-dahan kang maangat. Dahil dahan-dahan ka rin nagkakaroon ng mahigpit na kapit sa tunay na pinanggagalingan ng lakas. Unti-unting lalabas ang mga maliliit na bulaklak mula sa iyo. Simbolo na hindi madali ang pinagdadaanan mo. Ito ay paalala na nagmula ka sa madilim na daan. Ang paglago ng iyong bulaklak ay simbolo ng pagsulod mo sa liwanag. Ito ang liwanag na bumubuhay sa iyo. Ito ang liwanag na siyang hinahanap mo nung maliit ka pa lang at nasa kadiliman. Mapapansin mong ilang bulaklak sa paligid mo. Maaaring isipin mong mas matanda sila sa iyo, pero lagi mong tandaan na may angking kagandahan ka rin na hindi maikukumpara kahit kailanman. Hindi ka man perpekto. Alam mong may darating pang mga araw na pwede mong patunay may espesyal sa iyo. Isa kang bulaklak na lumalago, umaganda dahil alam mo ang pakiramdam na dumaan sa dilim at pag-iisa. Alam mong sa pinagdadaanan mong yon ay inihahanda ka ng may likha sa iyo upang maging katangi-tangi niyang likha. Alam ng may likha na maganda at mabuti ka, kagaya ng iba niya pang ginawa. Ang pinakamaganda mong kayang ibahagi sa mundo ay ipaalala sa kanila na lahat ng nilikha sa mundo ay makanya-kanyang ganda. Ang lahat ng nilikha sa mundo ay may kanya-kanyang oras upang lumaki at lumago. Lahat ay may kanya-kanyang kakayahan upang magdagdag ng ganda sa mundo. Tangkilikin mo ang iyong sariling ganda. Maganda ka. Isa kang espesyal na bulaklak. Mas malakas ka na. May araw sa buhay na alam mong nakaget over ka na sa isang problema, tao, pangyayari. Alam mong malakas ka na. Kinaya mo na. Nalagpasan mo na. Kaya lang, meron pa rin mga gabing nalulungkot ka dahil tila pinapaalala ng mga tala lahat ng mga dahilan kung bakit ka nagluksa. Muli, nasasaktan ka. Nararamdaman mo muli yung pait mula sa mga alaalang gusto mo nang kalimutan. Nagbabalik na naman lahat ng trauma, takot at kaba. Nasasaktan ka na naman. Akala mo kasi natapos na dahil lumipas na ang panahon. Inaasahan mong babalik na sa dati ang lahat.
Akala mo tuluyan ang naghilom ang sugat, hindi pa pala. Naalala mo pa rin ang lahat. Nasasaktan ka na naman pero mas malakas ka na ngayon. Mas lalo kang naging matapang. Iba na ang sakit noon at ngayon. Dahil sa sakit na nararamdaman mo noon, naging mas matibay ka na. Naging mas matatag ka. Kung paano mo kinaya lahat ng sakit noon, gayon din ang mas kakayanin siyang malagpasan ngayon. Tanggapin mo, maalala mo ang sakit. Pero alam mo mas marami ka nang natutunan. May maniniwala sa iyo, may maniniwala sa kakayahan mo, may naniniwala na kaya mong lagpasan ulit ang sakit ng mga alaala ng kahapon. Mas malakas ka na ngayon. Hindi mo hahayaang kainin ka na naman ng lungkot. Hindi mo hahayaang bumigay sa takot. Hindi mo pababayaang kabahan ka na naman. Kapatid, kahit nasasaktan ka ng paulit-ulit, tandaan mo, mas matibay ka na rin. Higit ka pa sa iyong nakaraan. Higit ka pa sa iyong nakaraan, higit ka pa sa iyong mga kamalian. Higit ka sa mga iniisip ng ibang tao sa iyo. Isa kang taong nasa proseso ng paglago, kaya mas kilala mo ang sarili mo higit sa pagkakakilala nila sa iyo. Kahit gaano kabait ang iyong nakaraan, alam mong mas higit doon ang iyong halaga. Ikaw ay nakatakdang dumanas ng mga magagandang araw sa hinaharap. Ikaw ay nakatakdang matuto mula sa pagkakamali mo sa nakaraan. Bagamat may bahagi ng nakaraan ang nais mong kalimutan. Tanggapin mo na mas higit ka pa roon. Huwag mong hayaang mananatili sa anino ng kahapon. Tandaan mo ng bawat sayo ay binigyan ng lakas para sa panibagong bukas. Muli, higit ka pa sa iyong nakaraan. Higit ka sa iyong mga takot. Sa buhay, maaaring araw-araw mong mararamdaman ang takot. Nakakatakot ang ilang comprehensive exams, research papers at lalo na ang interviews sa trabaho. Nakakatakot ang patuloy na isipin ang mga gagawing reports at iba pang bagay na kailangan humarap sa tao. Pero kapatid, kung may dapat kang tandaan tungkol dito, ito yun. Higit ka pa sa iyong mga takot. Ang takot kapag tinanggap ng positibo, nagiging challenge. Ang takot kapag tinanggap ng negatibo, nagiging threat. Ang takot kapag nagpakain ka dito, ang pipigil sa iyong matuto. Ang takot kapag nagpalubog ka dito, pipigil sa iyong paglago. Kapag nagpakain ka sa takot, maaaring pagsisihan mo ang mga bagay na sana ay maranasan mo. Kapag natakot kang sumubok sa bagong trabaho, baka ma-stuck ka na lang sa kung anong meron sa harap mo. Kapag natakot kang sumubok sa passion mo, baka makalimutan ka na lang rin ang passion na yon. Maraming pwedeng mawala kapag hinayaan mong maghari ang takot sa iyong buhay. Still, fear is a sign of being mindful about the possibilities that could happen. Maaari itong warning o paalala sa iyo bago gumawa ng desisyon. Normal naman matakot, ang hindi siguro normal ay ang matakot na lang habang buhay. Sana huwag mong kalimutang labanan ang iyong takot. Hinga ng malalim, kahit paunti-unti, kahit dahan-dahan. Subukan mong labanan ang pinakamalaking takot sa buhay. Ipagdasal mo ang takot na yon. Itaas mo sa Diyos lahat ng pangamba. The Lord will never leave you nor forsake you. God will never give you challenges that you couldn't accomplish. Pray to God to increase your faith and to increase your strength and power to do things for Him. Isipin mo na lang yung mga bagay na meron ka na sana kung hindi ka natakot. Hindi ka marupok.
Hindi ka marupok, you are just in between concern at doubt. Let's talk about that one person that you always wanted to talk about pero wala kang mapagsabihan. Concern ka sa kanya at gusto mo lang malaman kung kumusta na siya o kumain na ba siya. Hindi ka nakakatulog hanggat hindi pa siya nakakauwi. Concern ka sa kanya kasi wala ka namang ibang gusto kundi yung nakakabuti para sa kanya. Doubtful ka rin at some point. Hindi pa rin kasi clear kung yung paglalaan mo ng atensyon, oras at lakas ay may kalakip na sukli. Hindi pa rin kasi malinaw kung ano nga ba kayo. Wala pa rin label, ika nga. Doubtful ka kung okay lang ba sa kanya yung concern mo. Oo, minsan ganun. Hindi ka naman marupok eh. May panahon lang na gusto mong dumistansya sa kanya kasi ayaw mo nang umasa. May panahon nga lang rin na bigla ulit siyang darating at paiibigan kang muli. Paiibigin kang muli. Kaya hayon, balik sa dating gawi. Minsan sa hindi inaasahang panahon kasi tayo sumasaya. Hindi ka naman marupok. Sadyang malinis lang ang iyong intensyon kung minsan hindi naman pala napapansin. Hindi ka naman marupok. Minsan, lito ka lang.